Pag-isipan mo saglit yung eksenang ito. Isipin mo nakasakay si Jesus Christ sa likuran ng isang umuungal na Harley Davidson. Grabe yung visual na yan, ano? Parang eksena sa pelikula. Oo, cinematic talaga. Tapos yung nagmamaneho, umiiwas siya sa mga naglalakiang bato, lumulusot sa mga mahigpit na COVID-19 lockdown checkpoints. At habang ginagawa niya lahat yan, May exhibition pa, di ba? oo, nagpapaikot siya ng isang stainless steel na baton na parang isang majorette sa parada. Kung nakikinig ka ngayon, baka iniisip mo na nasa gitna tayo ng isang kakaibang surreal na likha ng sining. O baka isang weird na panaginip na nakukwento lang ng kaibigan mo. Tama. Pero maligayang pagdating sa ating malalimang pagtalakay kung saan hihimayin natin ang modernong evolusyon ng mga espiritual na panaginip. Titingnan natin kung paano gumagana yung isip ng tao sa gitna ng matinding krisis. Isang napakalakas na imahe kasi niyan. At yan mismong reason kung bakit napakayaman ng material na susuriin natin ngayon. Madalas kasi kapag pinag-uusapan natin yung mga espiritual na karanasan, nakakulong tayo sa mga tradisyonal na hulmahan. Yung mga tipong alikabok sa disyerto, mga lumang templo. Oo, mga nagliliyab na palumpong, yung mga burning bush. Pero dito, ang pag-aaralan natin ay isang dokumentadong pag-angkop, kumbaga adaptation, ng pananampalataya sa mismong teknolohiya at trahedya ng ating panahon. Kaya para sa session natin ngayon, ihimay natin ang dalawang magkaugnay na dokumento. Una, isang isinulat na mensahe, tala ng isang panaginip na pinamagatang The Divine Journey and the Two Billiard Cues. Isinulat ito ng isang nangangalang Narciso Olalo noong August 26, 2021. Kasagsagan ng pandemya. Eksakto. Tapos yung pangalawang source natin ay yung transcript mula sa kanilang pang-anim na buwan ng Zoom meeting na ginanap ilang araw lang pagkatapos, August 29, 2021. Dito niya ipinaliwanag yung kahulugan ng panaginip sa mga tagasunod niya. At mahalagang paalala lang sa mga nakikinig, ang misyon natin dito ay hindi para husgahan kung totoo ba o hindi yung mga himalang ito. Oo, wala tayong kinikilingan dito. Tama. Pag-aaralan natin ito ng walang bias, titingnan natin yung psikolohiya sa likod nito. Gusto nating intindihin kung paano kinukuha ng isip ng tao yung mga pinakamodernong bagay tulad ng motorsiklo, algorithm ng social media at software tulad ng Zoom. At ginagawa itong mga sagradong metafora para makapag-adapt sa limitasyon ng isang pandemya. Nakaharap kasi tayo sa isang kaso kung saan yung mismong arkitektura ng panaginip ay direktang hinugot mula sa sitwasyon ng daigdig noong 2021. Yung realidad natin noon. Oo, ipapakita nito sa atin na kapag ang isang tao ay nahaharap sa kawalan ng katiyakan, tulad ng mga lockdowns, ang subconscious niya ay lilikha ng mga bagong mekanismo para maipagpatuloy ang paniniwala niya. Kaya simulan natin ang pagdidisek doon sa pinakaunang bahagi ng paglalakbay. Inilarawan ni Narciso na nagmamaneho siya ng isang malaki, mamahalin at gwapong motorsiklo, parang Harley Davidson daw. Astig nung pagkakadescribe, no? Oo, specific eh. Tapos yung kalsada, napakasikip, napakalubak at puno ng malalaking bato at humps. Bawat daan nila patalon-talon at palundag-lundag yung motorsiklo. Nakakahilo siguro yun kung totoo. Sobra! At ang angakas niya, yung kanyang backrider, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Tinawag niya itong best friend. Nang mag-alala si Narciso na baka mahulog yung backrider niya sa tindi ng lubak, sumagot ito na hindi siya mahuhulog. Palaging lang daw siyang nasa likuran niya. Dito pa lang, meron na tayong malaking pag-ikot sa tradisyonal na dinamika ng relihiyon. Kasi karaniwan, ano yung turo sa atin? Hayaan mo ang Diyos ang magmaneho. Yung sikat na Jesus take the wheel. Eksakto. Pero dito, si Narciso yung nagmamaneho. Siya yung may hawak ng manibela. Ang posisyon ng kanyang best friend ay nasa likuran bilang backrider. Back up, kumbaga. Sa transcript ng Zoom meeting nila, pinaliwanag niya na yung backrider ay sumisimbolo nga sa isang backup o proteksyon. At yung mga malalaking bato at humps na nagpapalundag sa kanila, hindi lang yun basta ordinaryong pagsubok. Ano raw ibig sabihin nun?
Ang mga ito ay tiyak na kumakatawan sa mga taong bumabato ng masasakit na salita, mga naninira laban sa gawain niya. Makes sense. Kasi naisip ko rito yung pagpili sa motorsiklo. Hindi yan aksidente eh. Parang literal na road trip ng buhay. Kapag umangkas ka sa motor, kailangan ng matinding tiwala kumpara sa kotse, di ba? Oo, kasi sa kotse nakakulong kayo sa bakal na kahon. Safe kayo pareho. Tama, pero sa motor, bukas ka sa pangid. Ang driver ang sumasalo ng hangin at nakatingin sa pangid sa unahan, habang yung backrider, siya yung nagbabantay sa likuran. Nakikita ko yung punto mo dyan. Kaya nung sinabi nung backrider na palagi lang akong nasa likuran, ito ay isang psychological na pagpapatibay. Ipinapakita nito yung pangangailangan ng utak natin na maramdamang may nagbabantay sa ating blind spot, lalo na kapag patuloy tayong inaatake ng mga kritiko. At pansinin mo kung paano hinarap yung mga kritisismo sa panaginip. Hindi nila inalis yung mga bato. Hindi nila pinatag yung kalsada. Dinaanan lang nila. Dinaanan lang nila kahit patalon-talon sila. Ang mensahe ng subconscious dito ay hindi yung pag-iwas sa gulo, kundi yung kakayahan malagpasan ito dahil may matibay na suporta sa likod. Grabe, ang ganda nung metafora. Pero yung mga personal na batikos na ito, parang maliit na bahagi lang ito nung mas malaking krisis na paparating sa paglalakbay nila. Oo, papunta na tayo sa mas mabigat na part. Kasi dito mag-iiba yung tanawin. Habang nagpapatuloy sila, inilarawan niya na nakita niya sa kanang bahagi yung malaking baha at malakas na hangin. Literal na mga trahedya. Mga sakuna. Oo. Dahil dito, nakaramdam siya ng pangangailangan na umiwas. Naisip niyang mag-shortcut. Pero bago pa man siya makaliko, pinigilan siya ng backrider niya. Ano ang sinabi sa kanya? Sinabihan siya ng, noon yon, pinagbigyan kita. Kaya napilitan silang dumiretso sa mismong sentro ng problema. At dito na pumasok yung pinakamabigat na hadlang, yung pandemya. Yung pagtanggi sa shortcut na yan, napakahalagang bahagi yan ng pagbuo ng kahulugan. Sinasabi nito na ang trahedyang kinakaharap ng mundo noon, yung COVID, ay hindi pwedeng takasan o i-bypass gamit lang ang pananampalataya. Kailangan talagang daanan ng direkta. Oh, walang lusote. At yung pagdaan nilang iyon, direktang humarap sa napaka-bureaucratic na realidad natin. Nakita niya sa panaginip yung mga tao na nakasunod sa kanya, pero hindi makalapit. May sumisigaw pa nga daw na huwag lumapit dahil magkakahawaan. Social distancing. Literal na social distancing. Tapos nakita niya yung mga checkpoints, yung napakahabang pila ng mga naka-lockdown. May mga tao rin daw na kumaliwa o humiwalay sa kanila dahil may mga namatay na sa pamilya nila. Ang bigat naman nun. Sobra. At para sa iyon na nakikinig na yon, alam kong hindi na natin kailangang ipaliwanag kung ano ang social distancing dahil lahat tayo may sariwang trauma pa dyan. Pero ang nakakagulat para sa akin, kung gaano kabilis na na-absorb ng subconscious natin yung mga terminolohiyang medikal at panggobyerno para gawing arkitektura sa panaginip. Eksakto. Kasi yung mga checkpoints sa panaginip na ito, hindi ito yung mga tradisyonal na espiritual na pintuan ng langit o impyerno. Hindi siya abstract. Hindi. Ito ay mga literal na barikada ng pulisya at militar noong 2021. Ipinapakita nito na walang sinuman, kahit yung mga may pinakamalalim na paniniwala, ang nakatakas sa psikolohikal na bigat ng pandemya. At paano naman yung mga taong kumaliwa daw? Yung mga kumaliwa dahil sa pagkamatay ng pamilya nila, ipinaliwanag sa transcript na sila yung mga taong marahil ay hindi niya natulungan o nawalan na ng paniniwala. Isang pag-amin sa limitasyon. Oo, kasi ayon sa dokumento, ang paggaling daw ay nakabase sa tunay na paniniwala. Kapag nagbago yung paniniwala, gawa ng trahedya, napuputol yung koneksyon. Pero wait, gusto kong mag-pushback dito. May isang detalye sa panaginip na talagang nagpapatigil sa akin kasi medyo nakakalito. Alin doon? Habang mabilis na dumadaan si Narciso sa mga lockdown checkpoints nang walang sumisita sa kanila, inilarawan niyang may hawak siyang stainless na baston. Yung baton? Oo, binigyan pa nga niya ng eksaktong sukat 3 pulgada daw ang lapad at 1 dipa ang haba. At habang nagmamaneho, pinaikot-ikot niya itong stainless na baston na parang sumasayaw na majorette sa parada. Oo, na-imagine ko. Di ba ang weird?
kung seryosong espiritual na misyon ito sa gitna ng kamatayan at pandemya, hindi ba't napakakaiba at parang labag sa lohika na magkaroon ng ganitong klaseng pasikat? Bakit majorette? Bakit may baton twirling sa gitna ng COVID checkpoint? Isang napakagandang tanong yan at iyan mismo ang nagbibigay ng lalim sa dokumentong ito. At kung titingnan natin yung paliwanag mula sa Zoom transcript niya, ang bawat bahagi kasi ng bastong yun ay may tiyak na mekanismo. Paanong mekanismo? Una, bakit stainless steel? Ayon sa kanya, ang stainless ay nangangahulugang genuine o totoo. Walang kalawang, hindi nabubulok. So parang pure. Oo, ikinonekta niya ito sa mga dokumentadong himala nila, tulad nung umano'y pagpapagaling sa mga may sintomas ng COVID. Pangalawa, at ito yung sasagot sa pagkalito mo tungkol sa majorette, bakit kailangan ipaikot at gawing palabas? O nga, bakit kailangan pang i-exhibition? Isipin mo, sa kultura natin, ano ba ang reaksyon ng tao kapag nakakita ng majorette sa kalye? Siyempre, napapahinto ka, nanonood, humahanga, sinasadya nitong kunin yung atensyon mo. Tama. Ang argumentong ginawa sa transcript ay hindi ito pagyayabang, kundi isang pangangailangan para makipag-ugnayan. Bawal na kasing magtipon noon eh. Bawal ang crusades. Bawal ang religious crusades, bawal ang malalaking prayer rallies dahil sa social distancing. Kaya ang natitirang paraan para magbigay ng pag-asa sa mga taong naka-lockdown ay siguraduhin yung manifestasyon o himala ay lantad. Nakikita ng lahat. Imposibleng baliwalain. Kasing pansin ng isang umiikot na baton na gawa sa stainless steel. Yung pagiging majorette, isa siyang matalinghagang paraan ng pagsasabi na sa gitna ng kadiliman, kailangan nating maging beacon na nakikita ng publiko. Grabe ang linaw niyan. Kumbaga, kapag tinanggalan ka ng entablado, kapag isinara yung mga plaza at simbahan, kailangan mong gawing entablado yung mismong sarili mo kahit nasaan ka. Eksakto. At iyan yung perfectong tulay papunta doon sa susunod na bahagi na siguro ay ang pinakamakabago sa buong dokumentong ito. Kasi yung pisikal na paglalakbay nila, umabot na sa hangganan. Pagdating nila sa dulo, tumigil sila. Dito na may mga inabot na gamit sa kanya. Oo, inabutan siya ng mga gamit ng backrider niya. At yung mga gamit na ito sumisimbolo sa kabuuang pagbabago ng pamamaraan, mula sa pisikal papunta sa digital. Inabutan siya ng dalawang magkaiba na bagay, 3 sombrero at 2 tabuko ng bilyar. Paborito ko yung part na ito. Dito talaga natin makikita yung henyo ng pag-angkop ng isip ng tao. Himayin natin yung psikolohiya sa likod nito. Simulan natin sa mga sombrero. Sige, paanong naging digital ang sombrero? Ayon sa dokumento, nagkaroon sila ng aktwal na mga Zoom meetings na pinangasiwaan ng isang individual na tinawag nilang Miss K. Sa mga meeting na ito, may partikular silang ginagawa. Nagko-costume sila o nagsusuot ng iba't ibang uri ng sombrero sa harap ng kamera. Teka, wait lang. Gusto kong pag-isipan natin ng malalim yung konseptong yan. Para sa iyo na nakikinig sa atin, alam natin kung gaano ka-informal yung mga video calls nung pandemya, di ba? Nakapajama lang minsan sa ibaba. Oo, nasa sala ka lang, nakaharap sa laptop. Paano mo ngayon gagawing sagrado ang isang ordinaryong sala? Paano mo iibahin yung espiritual na pagtitipon mula sa isang boring na office meeting? Diyan papasok yung sombrero. Tama. Yung pagsusuot ng sombrero, isa itong pisikal na aksyon na lumilikha ng psikolohikal na hangganan. Sinasabi nito sa isip na ang oras na ito at ang digital na espasyong ito ay naiba sa normal kong araw. Isang napakahusay na obserbasyon yan. At yung katotohanan na 3 sombrero yung inabot sa kanya, kung saan ugnay niya yung numerong 3 bilang numero ng Diyos, nagpapakita na yung teknolohiya ng Zoom ay tuluyan ng binasbasan bilang opisyal na kahalili ng kanilang pisikal na misyon. Yung sombrero yung naging ritual para i-convert ang isang teknolohiko na tool para maging religyosong plataforma. Ngulit, hindi lang naman Zoom ang kailangan nila para maabot ang publiko. Oo, kailangan nilang mag-reach out sa mas maraming tao. Diyan ba papasok yung mga tako ng bilyar? Diyan na nga. Naitanong pa nga ni Narciso sa panaginip niya, paano ako maglalaro ng bilyang nito? At yung paliwanag niya rito sa Zoom meeting ay isang masterclass talaga sa modernong analohiya. Yung unang tako, inilarawan niya bilang normal at katamtamang laki,
Ito daw ay direktang sumisimbolo sa Facebook. Ano yung koneksyon? Tinanong din niya ni Narciso sa mga tagasunod niya. Ano ba ang aksyon na ginagawa mo kapag gumagamit ka ng tako? Tinutumbok mo yung bola. Eksakto. Tinutumbok o ipupush mo yung bola. Ito yung naging metapora para sa social media. Kapag gumagamit ka ng Facebook, nagtatype ka ng mensahe tapos pinipindot mo yung post, katumbas yan ng pagtumbok sa bola. Ikaw yung nagpapasimula ng aksyon para i-push yung mensahe palabas sa publiko. Oo nga, no? At kapag pinag-isipan mo yung pisika ng larong bilyar, laro yan ng trajectory at momentum. Kapag tunumbok mo yung bola, bahagya mo lang makokontrol kung saan ito tatama. Tatama sa gilid, babangga sa ibang bola. Tapos magpapatuloy sa paggulong. Eksaktong-eksakto ito sa kung paano gumagana yung algorithm at distribution ng post sa Facebook. Virality kumbaga. Oo, kinokontrol mo yung gnong tulak yung pag-post. Pero yung network mismo, yung pag-share at pag-react ng mga tao, ang nagdedetermine kung gaano kalayo ang mararating ng mensahe. Napakatalino ng pagmapa ng isip ni Narciso mula sa bilyar papunta sa social media engagement. Nakakatuwa ngang makita na nag-a-align yung physics ng laro sa konsepto ng viral content. Ngunit, hindi dyan nagtatapos yung analohiya. Mas lalong nagiging komplikado ito pagdating doon sa ikalawang tako ng bilyar. Ano naman yung itsura ng pangalawa? Inilarawan niya ito bilang maiksi, napakalaki ng bilog na parang poste ng kuryente, matulis sa dulo, at ang pinakakaiba sa lahat, yung puwitan nito ay parang isang embudo o funnel na malambot. Embudo? Oo, nang buksan daw ni Narciso yung embudong ito sa panaginip niya at sumilip sa loob, nakita niyang holo o butas ito. At sa loob ng butas, may mga gumagalaw na images, parang mga video o live streaming na nagaganap ng sabay-sabay. Okay, teka. Isang tubo, may embudo, na puno ng mga gumagalaw na video sa loob. Ipinaliwanag niya ba sa transcript kung ano ito? Ito ay literal na sumisimbolo sa YouTube. The tube of YouTube. Oo, literalization ng salitang tube. Pero tingnan natin yung disenyo. Yung funnel o embudo. Bakit embudo? Bakit nga ba? Sa technical na aspeto, ang YouTube ay isang plataporma na idisenyo para mag-funnel o humigop ng atensyon. Yung algorithm nito, inilalagay ka sa isang funnel ng mga rekomendasyon. Mula sa isang video, ibababa ka nito sa susunod hanggang sa mahigop ka ng tuluyan sa panonood. Yung tinatawag nating rabbit hole. Tama. Ang pagsilip niya sa loob ng tako at pagkakita ng maraming videos, sumasalamin yan sa karanasan natin bilang mga digital na mamamayan. Binuksan ng espiritual na panaginip niya yung mismong mekanika ng video sharing platform para gawing pang-espiritual na instrumento. Napakalinaw niyan. At ang pinagkaiba nito doon sa unang tako na Facebook ay yung pamamaraan ng paggamit. Sa unang tako, ikaw yung tumutulak ng bola palabas. Sa ikalawang tako, nakatingin ka sa loob ng tubo at yung plataforma mismo ang naglalaman ng mga buhay na mensahe na pwedeng panoorin. Magkaiba yung interaction. Oo. Ipinapakita nito yung malalim na pag-uunawa na hindi pare-pareho ang mekanismo ng social media platforms. Iba ang pag-post ng text sa Facebook kumpara sa pag-broadcast ng live video sa YouTube. Dalawang magkaibang sandata para sa iisang layunin. At kung pagsasamay natin ang lahat ng ito, ano ang ipinapakita nito kungkol sa atin bilang mga tao? Ano sa tingin mo? Ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang ating mga sistema ng pananiwala, hindi ito mga malulutong na bagay na madaling mabasag kapag may dumating na krisis. Sa halip, parang likido ito na sumusunod sa hugis ng lalagyan. Wow! Ang ganda ng metaphor na yan! 'Di ba? Kapag ang lalagyan ay isang pisikal na mundo na walang pandemya, ang pananampalataya nagiging crusades at pagmamaneho sa kalsada. Ngulit kapag ang lalagyan ay naging mundong puno ng COVID checkpoints, ang isip natin sapat ang pagiging malikhain para i-adapt ang mga banal na konsepto sa Zoom meetings, algorithm ng Facebook at YouTube channels. At yan mismo yung kaisip ang gusto nating tumatak sa iyo na nakikinig sa atin ngayon.
Kapag tiningnan natin ang buong kwentong ito, mula sa pagiging tagamaneho ng isang magalaw na motorsiklo, pagdaan sa mga trahedya at checkpoints habang buong tapang na nagpapaikot ng baton, digital na mundo, gamit ang mga sombrero at takunang bilyar. Oo. Hindi lang ito kwento ng isang panaginip. Ito ay kwento ng determinasyon at adaptasyon. Tinuturuan tayo nitong hanapan ng malalim na kahulugan at bagong pamamaraan yung mga limitasyong ibinibigay sa atin ng mundo. Kapag sinara ng pandemya ang mga kalsada, gagamitin natin ang teknolohiya para tumumbok ng bagong daan papunta sa kapwa natin. Isang pag-alpas talaga sa limitasyon. At bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang mapanuksong kaisipan. Isang bagay na maari mong pagnilayan habang ipinagpapatuloy mo ang araw mo. Sige, ano yan? Nakita natin kung paano nag-evolve ang wika ng ating mga pananampalataya. Noong unang panahon, di ba, ang mga mensahe nakasakay sa mga kamelyo, nasa disyerto, gumagamit ng mga tupa at sulo ng apoy. Kasi iyon yung limitasyon ng realidad at teknolohiya nila noon. Eksakto. Ngayon, sa pamamagitan ng dokumentong ito mula 2021, nakita natin na ang mga modernong mensahe ay kayang gumamit ng umuunggal na Harley Davidson, Zoom meetings na may sombrero, at mga algorithm ng Facebook at YouTube na nakatago sa isang tao ng bilyar. Oo nga, no? Kung ganyan kabilis mag-update yung mga metafora natin sa loob lang ng ilang siglo? Kaya ang tanong na dapat mong pag-isipan ay ito. Kung ganito ang naging mukha ng espiritual na pag-angkop noong pandemya, ano kaya ang magiging itsura ng mga metafora at panaginip 50 taon mula ngayon? Oo nga. Artificial intelligence ba ang magiging bagong boses ng patnubay? Ang mga himala ba ay ipapakita sa pamamagitan ng virtual reality o holograms? Habang nagbabago ang ating mga imbensyon, nagiging mas malikhain din ba ang pag-apuhap natin sa kahulugan ng buhay? Pag-isipan mo yan. Isang napakadandang anaw na mag-iwan sa atin na nakatingin sa hinaharap. Sa huli, pinapatunayan lamang nito na kahit gaano kahirap ang kalsada o gaano kahigpit ang mga checkpoints ng realidad, ang utak at espiritu ng tao ay palaging makakahanap ng paraan para magpatuloy. Kung hindi sa pisikal na kalsada, sa loob ng isang kumikinang na digital na tubo. Totoo yan. Maraming salamat sa matiyagang pagsama mo sa paghimay at pag-intindi sa malalimang pagtalakay na ito. Hanggang sa muli nating pagsusuri sa mga kahangahangang kwento ng karanasan ng tao.